Ang araw-araw kalagayan, yung business, yung tungkol sa kasal, siguro isa-isahin natin. Ang daming gustong malaman at nagme-message sa amin, update kay Ate Vera at kay Kuya Lito. At syempre, kumusta naman ang inyong pakiramdam simula noong nagkaayos-ayos na, nagkapaliwanagan, nagkapatawaran doon sa pamilya ni Kuya Litz? Yun po, sa pamilya ko po, sana po maging mabuti po kayo lagi dyan. Huwag po kayo magkakasakit ganun po. Tsaka, sana po makadalo po kayo halimbawa po sa magiging kasal po namin Vera. Kasala na nga yan, ang nga sabi ko eh. Napagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business po naming minamahal. Kumusta po? Sana ay nasa maayos at mabuting kalagayan po bawat isa sa atin. Na may mission po tayo ngayon. Marami po kasi ang nangungumusta kaila Kuya Lito at saka kay Ate Vera. Bali 10 araw na rin po simula noong nasamahan natin sila doon sa mga kapamilya ni Kuya Lito sa Quezon Province. So yun po mga ka-business, kasama ko pa rin syempre Kuya Buknoy. Ito po mga ka-business, magandang araw sa tingnan po. Ay kapogi parang action star. Alright. Kalawin mga ka-business yung maulan eh. Yan. At syempre ang aking Mrs. Ka-business. Syempre yung Agamulak ng TBO. At syempre si Pai Papaya, dalawang superstar pala itong kasama ko. Ay grabe no. Superstar. Good morning po mga business. Maulan. Yan kapogi. Ayos So yung mga ka-business, kumustahin natin si Kuya Lito, si Ate Vera. Kumusta kaya ang kanilang damdamin at kumusta yung kanilang hanap buhay? At kumusta na kaya ang pag-aasikaso po noong kanilang pagpapakasal, yung mga requirements, mga ka-business. Ayan, at salamat po ng marami sa ating mga ka-business na nakaunawa doon sa ginawa nating pagsisikap na magkaayos-ayos na po itong pamilya ni Kuya Lito at saka syempre si Ate Vera. So awa ng Diyos naman po ay naibigay yung side ng pamilya ni Kuya Lito at maliwanag naman po roon na talagang inamin at humingi ng tawad dito sila Kuya Lito at saka si Ate Vera doon sa kanilang mga nasabi noong bago pa lang natin sila na iba-vlog laban doon sa kanyang pamilya, pamilya ni Kuya Lito. So yun po mga ka-business, masarap din sa aming pakiramdam na syempre alam namin kung sakali man na makasal na itong dalawa at naghahanap buhay sila ay panatag, payapa yung kanilang damdamin. Po mga ka-business, thank you so much. Tara po, go! Maulan po ngayon, maulan. Ingat po ang lahat. At dalawang bagyo daw po ang magkasunod o parang magkasabay ba, Mrs. Ka-business? Opo, si Goring at si Hana. Si Goring at si Hana. Kahit sa Hong Kong ngayon, may bagyo din eh. Ay ganon? Galing ka ron? Kailan? Kanina lang. Alright. Alam ko hapon eh. Yung sinama si Bong, nandun yung kanyang Andun nga eh, di ba? Nakita kayo? Nakita kami. Nagamula. Lang po, nangangarap, hindi naman masamang mangarap. Kaya no, dito muna kami kuya ha. Salamat. Kung kaya mapunta tayong Hong Kong, Maulan pa po kasi. Kaya lang parang ang mahal yata ng Mahal. pamasahe. Nanauri lang natin sa... Kaya ang dami natin. Pero alam mo, di dyan sa Hong Kong, alam ko ang napakaraming dyan, mga kababayan natin, mga OFW dyan sa Hong Kong. At alam ko mayroong isang dyan, Filipino community. Nagkakasama-sama sila kapag halimbawa ay araw ng linggo yata, sa isang lugar.
Puro Pinoy ang nandoon. So pwede tayo rong magsayaw-sayaw. Pasayahin natin yung mga kababayan nating OFW. Magkanta-kanta tayo ron ng mga official song. Tapos syempre yung mga trademark na sayaw ng ka-business family. Malay mo. Ang mahal ako sa'yo. Apo. Sakay ka ng plano? Libre mo kuya mo nga. Ayaw! Tapos syempre yung pagkikita nyo ni Ate Clarissa. Oh. Sasama yan si Kuya Bong. Na ano naman yan eh, pag kinausap ko ng masinsinan niya, nakikinig sa kay Kuya yan. Who knows? Tara, let's go na. Let's go. Malay natin, anong malay mo? Bilog ang mundo. Ay, grabe. Ito mga ka-business, oh. Hello, good morning! Felix! Ay! Talaga na, parang iba na yung smile nito. Malayo pa lang eh. Ate Burs! Ayan po mga ka-business, oh. po? Oha? Meron siyang lutong ulam. Meron siyang lutong ulam pa rin. Tapos may sabaw-sabaw. Tapos uy, Popis! bopis. Nako! Bong, bawal sa'yo. Uric acid. Oh, uric acid mo. Oy! Uy. Pero tingnan ko lang, pakita ko lang sa ating viewers. Uy. Tapos ayan po mga ka-business, oh. Ang daming klase ng putahe na yan. Ang daming kanyang paninda. Pero kita nyo naman po mga ka-business, oh. Oh. Nakakaya ng lahat ni Ate Vera. Yes. Ano po? Siyempre si Kuya Lito ay yung kanyang assistant, taga-sukli. No? Pagkakwenta. Taga-kwenta ng mga bagay-bagay na may kwenta. Ayun na, boss. How are you? Okay naman po. Kuya ito, kwenta. Okay naman po ate. Ayun, pasensya na wala na po munang utang. Ayun. Hindi umutang! Sabi mo, pasensya na, wala na po munang utang ngayon. Apo, bukas Yeah. na Babalik lang. tayo bukas. Apo. Ganun pa rin. Pasensya na, wala pong utang ngayon. Balik ulit. Grabe, Pasok po kayo. daming paninda. Ayan si Ate Vera doon sa mga bago nating mga viewers. Si Ate Vera po mga ka-business ay isa sa ating mga natulungan. At yun nga po ito pangkabuhayan at nagkaroon din syempre ng pagsubok na pinagdaanan pero nanatiling matatag at binigyan natin ng second chance at hindi tayo nabigo. Palakpakan naman natin si Ate Vera. Wow! Palakpakan, bravo. So proud of you, Ate Bers. Salamat po ng madami. Isa kang karangalan ng ka-business official Yun o. pagdating sa kasipagan at paghahanap buhay. Yay! Wow. Alright. Ayun, kumusta ang ano nyo rito? Kumusta ang araw-araw kalagayan, yung business, yung tungkol sa kasal? Siguro isa-isahin natin. Ang daming gustong malaman at nagme-message sa amin, update kay Ate Vera at kay Kuya Lito. At syempre, kumusta naman ang inyong pakiramdam simula noong nagkaayos-ayos na, nagkapaliwanagan, nagkapatawaran doon sa pamilya ni Kuya Litz. Masarap na po sa pakiramdam. Wala na po laging iniisip. Yun! Ang sinasabi ko. Di po ba mga ka-business, Tama. Totoo yun, mga ka-business, totoo yun. Sabi nga kahit na anong gawin mong pagsisikap, kung meron kang dala-dala sa dibdib mo, parang ang hirap umusan sa araw-araw. Diba Ate Vera, So ayan, si Ate Vera ay isang saksing buhay at isang halimbawa na kapag ka nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, kaalit o kasamaan ng loob ay hindi na dapat patagalin. Walang masama sa pagpapakumbaba, hindi kabawasan ng ating pagkatao at mas lalong hindi kabawasan ng ating timbang. Right? Lalo pa pong nadagdagan. Yun. Oh. Ayun. Diyan po ba? Pasok po ba? Popo tayo rin. Ayan Pasok daw, pasok. Ayun si Kuya Litz. Ayun yung kasama nyo, Kumusta kay Litz? Okay naman po mga business.
Pasok te. So yun na, Kuya Lito, Ate Bers. Oo. Kumusta na kayong dalawa? Okay naman po. Bali meron ng 10 araw, ano? Opo. Simula nung nanggaling tayo sa mga kamag-anak mo, anong pinagbago? Ano po, yung pinagbago po dati po kasi medyo kahit na nagkakaayos na kami ni Mrs. Para may pa na sa aming dibdib. Maluwag na po sa dibdib. Para pong yung kumbaga nabunutan po ng tinik na wala na pong iniisip na may galit sa amin Tama or po. ano po. Kaya maraming salamat po sa inyo talaga. Opo. Kayo po yung naging way ng Panginoon para po magkaayos-ayos kami. Opo. Tsaka thank you din po kila nanay, kila ate kasi tinanggap niyo po kami. Opo. Thank you po. Tama po. Yun po, sa pamilya ko po, sana po maging mabuti po kayo lagi dyan. Huwag po kayo magkakasakit. Tsaka, sana po makadalo po kayo halimbawa po sa magiging kasal po namin ni Vera. Oy! Kasala na nga, yan na nga sabi ko eh. Maunahan kaya tabo? Kasal sa akin yun. Sana ma'am. Kami ang kakasal ni Bella. Kami. Kami. Ano? Joke lang yun. Ayun, joke lang po yun, joke lang. Yari, tas. Kulit mo talaga po nga. Joke lang po. Ate Joke lang po Vera. ni Kuya Bong yun. Best friend kami Ate Clarissa. Nagkita kayo, di ba, ni Ate Clarissa, di ba? Oo, nagkita sila ni Ate Vera at saka ni Clarissa. So yun na, masarap sa pakiramdam, ano po, Kuya Lito, magaan. Tapos tama, ano, sabi ni Ate Vera kanina, parang nabunutan ng tinik. Oo. Biruin mo ba naman, ikaw ba naman magkaroon ng tinik sa dibdib? Kung gaano kasakit yun. Sabi ni Ate Vera, nabunutan ng tinik. Wow. At syempre, congratulations sa inyo at salamat din sa inyo dahil sa nagkaroon kayo ng lakas ng loob at sabi mo nga doon sa vlog na napanood mo yung aking live at yun ang naging way para kayo ay makapagdesisyon na pumunta, no, maglakas loob na magpasama sa amin papunta roon sa mga kamag-anak ni Kuya Lito. Hindi kasi yung binabanggit ko naman kasi Ate Vera at Kuya Lito, hindi naman sariling akin yun eh. Opo. Ano yun eh, biblical yun. Oo, yung bili ng Panginoon. Talagang hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng mga kagalit, di ba? Nagagalit tayo minsan. Pero ang bilin kasi ng Panginoon ay kapag kayo'y nagkaroon ng kaalit o kasamaan ng loob, ay sikapin ninyong magkaayos kaagad, di ba? Yung salitang sikapin hindi yun hindi yun basta-basta, sikap nga gagawa mo talaga ng paraan, di ba? So, ayun, naging maganda resulta. Tsaka tama naman po pati yung payo nyo na kapag halimbawa sabi nung iba na hayaan ang maghihilom yung sugat. Tama po kayo na pag pinabayaan yung sugat ay lalong lalala po. Totoo yun. Kailangan kong gamutin po agad. Tama po kayo, kuya. Maraming salamat po, kuya. Totoo yung kahit sa literal na sugat, pag kayang pinabayaan mo magnanaknak yan, ma-infeksyon. Magiging cancer. Grabe naman, lala naman nun. Photo. Putol pa Uy! Mrs. Kabisnay! Hindi ko sinasadya. Yan. Namutla na lang si ate. Namutla bigla. Sorry po. Humingi po ako ng pamumuhay. Sorry talaga. Okay lang po. Ate, papaliwaran na siya. Hindi kasi totoo yun yung literal na sugat, pag pinabayaan mo lang yan, ay wala. May posibilidad na ma-infeksyon. May posibilidad din po maputulan. Tama naman po sa ate. Hindi, yung kay Kuya Lito naman inborn yan. Inborn po yan yung kay Kuya Lito, inborn yan. Hindi ako pinawis. Mga business,
Sorry daw po, sabi Bigla lang po ako. Opo. Opo. Hindi sinasadya Kuya Lito, wag kang ma-offend ha. Tsaka alam ko naman po yung inaano po ni ate. Hindi naman po, ang ibig sabihin po ni ate na pag yung sugat natin pinabayaan, talaga naman po may posibilidad na magkaroon ng cancer, gano'n, hanggang maputulan talaga po. Pasensya na po kayo kasi nabigla lang si ate kasi napatingin sa akin kaya po. Ay, nung Napatingin. Pagtingin niya, puro putol pala. Ayun po, wala naman po. Sorry. Talaga, sorry lang pa. Ha? Hindi lang po. Agad. Pa. Ay, Ikaw na nagsabi niya kasi wala. Bakit maliban sa kamay at saka paa, ano pa bang putol kay Kuya Lito? Ate Vera, parang may alam kang di namin alam. Ay, umayos ka. Share po mo. Ate, Ah. ano yung putol? Wala na po. Ay, umayos ka. Kung sakali pa lang po puputulan. Pag nagloko ka kuya dito. Ganun pala yan. Ay, wag niyong ginaganyan si Kuya Lito, nakawalo yan. 8 girlfriend. Kaya, mag-iingat ka. Kung ayaw mong. Kung ayaw mong maputulan. Hindi po mga ka-business, totoo yun. Opo. Si Kuya Lito po ay nakawalo siyang girlfriend. Bali pang 8 si Ate Vera. Opo. At meron siyang 2 anak, Kuya Lito, tama ba ako? Apo. O yan, may 2 anak si Kuya Lito doon sa mga nauna. Ate Bers, alam mo na yun, di ba? Oo. Parehas panganay. Oh. Ano sa inyo mga anak ko? Kumusta na kaya sila? Siguro po, malaki na po sila. Pwede bang taga saan na lang? Taga Mindoro po tsaka taga Alabang. Malayo. Alabang. Mindoro tsaka Alabang. Ang alam ko sa Alabang po, babae. Okay. Ilang taon na yung kuya? Mga 7 7. yung pinakamatanda. Hindi po. Panganay. Yung pong taga Alabang. Ay. Nandun tayo sa inyo. Nag-aaral. 7 lang. 2016. Bumay ako. 2016 po yun. Tapos yung isa, Siguro po mga 10 na yun po yun. mas yung nasa Mindoro, 11. Wow. Lalaki naman po. Paano kaya Kuya Lito kung minsan ay magkita kayo ng iyong mga anak? Sana po. Nanano ko rin po yun. Kaya lang, siyempre po, hindi po basta-basta po kasi yung mga magulang po nung babae, medyo po, against po sa akin. Okay. Po, hindi ko rin nagagmana yung bata. Pero alam ng mga bata na ikaw ang tatay nila. Yung pong nasa Alabang po, kasi yung taga Mindoro po, since hindi ko po nakikita. May naging kaibigan lang po ako na nagsabi sa akin na may anak ako. Okay. Ayun, no. Talagang may pruweba si Kuya Lito na yung kanyang ay gumagana, Bong. Opo. Gumagana. Oo. Ha? Ano? Wala akong masabi. Partida pa Tatawa yan. si Ate Vera eh. Partida pa yan, Kuya Bong. So yan, salamat naman sa Panginoon Diyos at yan, panatag na ang damdamin. So ngayon Ate Vera, ang kukumustahin naman namin ay ang inyong hanap buhay. Kumusta naman kayo rito? Ayos lang naman po. Awa po ng Diyos ay kahit nagtutumal po nakakabenta pa rin naman po kahit pa paano. Ang tanong Ate Vera, nakakamagkano po kayo yung gross sales nyo sa isang araw? 3.5 pataas. 3.5 pataas? Pero yun po kasi ipaikot ko lang din. Kumbaga yun lang po yung nagiging benta ko maghapon. Pagkabenta po, bili ko po ulit. Wow! 3.5 sa maghapon? Times 30 sa loob ng isang buwan, magkano yung Kuya Lito? Magaling ka sa math eh. Kuya Lito. Oo. Sige kuya, kaya mo yan. Kuya Lito, kwenta. 55. Baka sumablay naman po. Tawasan ko po yung mga comment. Baka sumablay naman po ako. Pasensya na po. Hindi, si Kuya Lito, alam nyo, magaling sa math po yan. Yan ang taga-compute ni Ate Vera eh. Times ano po, 30? Teka lang po 3,500 times 30 days sa loob ng isang buwan. 105 po. 105.
105,000. 105,000 a month ang gross sales ni Ate Bears. Wow naman talaga. All. Eh ang tanong, patuloy ba kayong mayroong na itatabi? Mayroon naman po konti-unti. Tama. Very good yun. Kahit Nauna ko po kasi yung mga bayarin. Kumari sa bahay, tubig po. Opo. Yun po yung number 1 po. Oo, kasi mahalaga yung savings, Ate Vera, Kuya Lito. Kahit maliit, basta importante meron talagang naitatabi sa araw-araw. Huwag kayong papayag na wala. No? Yung baboy, saan nakalagay? Doon ba nakalagay yung savings? Malaki na. Ha? Ha? Ako. O baka mawala naman yung baboy, Kuya Lito. Don't worry po mga ka-business, nasa taas na po, hindi ka po maabot. Lalagay na sa kisame. Ha? Nasa kisame na. Ayun. Tawan-tawa ako rin sa baboy na yun talaga. Pero yung nagpunta si Kuya Lito sa bahay, dala-dala yung piggy bank, yung baboy. At yung baboy na yun, mga ka-business, yun ang iniyakan ni Ate Vera. Akala ko pa naman din, ang iniyakan, nung pag-alis nung si Lito ay umalis. Kasi nung nakaraan po kasi, nagkaroon na ito ng hindi pagkakaunawaan, itong mag-asawa. Ngayon, si Kuya Lito, umalis dito. Kumbaga parang naglayas. Oo. Tangay-tangay yung baboy, yung piggy bank. Pagdating ko rito si Ate Vera umiiyak. Ang iniyakan yung baboy, yung piggy bank. Akala ko si Kuya Lito, concerned kay Kuya Lito, pambirang buhay. Pag kami ako na pero, yung baboy. So kaya nila, bakit pati yung baboy din nila? Ang daming natawa rin na viewers doon Oh. Gusto ko nang maiyak. Gusto ko tumawa kasi yung baboy inaalala. Ganito hindi. Di po kasi si Lito alam ko kung ano yan kaya niyang magbiyahe-biyahe. Kasi yung piggy bank baka mawala po niya. May laman kasi. So yun Ate Vera, Kuya Lito, ibig sabihin sa 3,500 a day na sales nyo, sumatotal sa loob ng isang buwan ay 105,000 ang inyong gross sales. Wow, hindi na masama. Hindi na masama, At ang importante meron kayong naitatabi. Meron naman po, unti-unti po. Kumusta? Wala bang naliligaw rito na Indiano? Oh, Indiano. Marami pong mag-aalok, lalo po pag nakikita may laman po yung tindahan. Pero nasa'yo na po yun kung papatukso ka ulit o hindi. Puro tanggi na lang po. Oo, kasi totoo yun, no? Talagang sila ang pumupunta pag alam nilang ganyan may maliit na anak buhay, lalo na ganito sari-sari store, tapos may mga panindang pagkain dyan sa harap, talagang aalukin kayo, no? Baga nanunukso. Paano mo tinatanggihan? Sabi ko po wag na. Yan po. Kuya Bong. Puyat ka ba, Kuya Bong? Sige lang, tulog ka lang dyan. Okay lang. Nanahimik. Skanda, trabaho lang. Walang personal. Nakatulog ka Kuya Bong sa lagay na yan. Sa ingay namin to. Pagod yata, sige Bong, kawawa naman. Ano gusto mo Kuya Bong? Hiluting kita, ha? Huwag na kaya. Pinagpawisan nakatulog talaga. Hindi ko alam mga ka-business kung nakukunan ko siya ng camera kanina pa, sinenyas lang sa akin ni Mrs. ka-business Alright? Alright, Bong. Masa. So yun at least Ate Vera, kumusta naman po yung inyong pag-aasikaso sa kasal? Yan. Yan na, ito na, marami nag-aabang rito. Ayun po, nakuha na po namin yung Senomar tsaka yung PSA po. Tapos sa isang araw po, mag-aano po kami papuntang PhilHealth para po makakuha ng ID card. Yan po. Tapos, ano pa ang gagawin? Ano pang kasunod nun?
Basta yun, tsaka ID lang po ang sabi. Tapos, pagka, anong balak nyo? Kailan? Paano set up? Pagkatapos po mag-ano po nung mga requirements po, di date na lang po yung yaan po namin sa inyo kung kailan. Ipapaalam nyo sa amin yung date. Baka pwede makahingi ng kahit konting man lang, kahit konting tip para sa mga viewers natin, mga anong buwan kaya, anong petsa kaya yan? Ha? Inaano ko po, December na lang po sana para... December? Puto ka na. New Year yun, bay. Okay ba siya yung kwelito? Okay naman po. December? Ang dating ni Ate Clarissa ay February. Uy, 2 buwan lang pagitan, ano? Ano kaya sa palagay niyo po mga ka-business, si Ate Clarissa kasi darating na February. Siyempre yung kila Kuya Bong at saka kay Ate Clarissa. Tapos si Ate Vera ang balak ay December. Parang Ano kaya? No? Double wedding. Ano? Abangan na lang. Abangan. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Opo. Ang kwento ni Tatay Dudot. Ginawa mong ano ba yan? Walang radyo. Pero pag meron na kay ID tsaka Senomar, birth certificate, pwede nyo na yan sa Pwede na po ba? pasa yun, doon sa, sa tour, yung magkakasal, east to west. Tapos bibigyan na kayo ng application, pipirma, mag-sign, tapos meron dadalhin, kukuha ng registration, form, by sa City Hall, meron kayo kukunin sa City Hall. Opo. Labit na lang yun. Dapat lang. December talaga. Anong date? December? Ay, nga po pala mga ka-business. Ano na ngayon September. Ber na ngayon. Opo. Ay, mga ka-business naming minamahal. Baka naman. September po ngayon. Opo. Huwag nyo pong kakalimutan. September 28. Wala. Birthday po ni Kuya. September 18. Birthday di ba? September 18. Baka naman. Ninong-ninang. Joke lang po yun joke Kami po ay lang. nanawagan para po sa bunbunan. Joke lang po mga ka-business, joke lang. Pero totoo yun, September 28 yung birthday ko. Opo. Basa. Paras kayo may 8, no? Oh, si Bay ay 18, September 18, ako 28. So 10 araw lang ang pagitan. Bahala na, kailangan nating maghigpit ng sinturon. Opo. Baka pagsabayin na lang natin. Opo, pag birthday natin, pahinga lang siguro tayo, tulog-tulog ba? Oo, kasi pag birthday ninyong dalawa, sobrang lakas ng bagyo. Oo nga, grabe ang ulan, no? Kung pinaka super typhoon, Tama po. pagka-month ng September. Para nung birthday ni Kuya, lakas ng ulan po. Buti nga, di nabutan yung lechon namin ng ulan eh. Oo, nung naglitso nung nakaraang taon, ay buti nga hindi nabutan talaga ng ulan yun. Bumuhos yung ulan, mga alas 3 eh. Yan po. Gusto ko lang po palang magpasalamat kila ate at kuya sa ka-business family po. Maraming salamat po talaga sa full support ninyo sa aming mag-asawa. Opo. At saka, hindi lang po financial lang sinusupport nyo sa amin, kundi lahat-lahat po. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Tsaka kay Lord po, maraming salamat po. Opo. Nandyan po kayo lagi sa amin, ginagabayan nyo po kami. Opo. Tsaka dyan po kila nanay sa Quezon Province, Nay, maraming salamat po sa pagpapaunlak na pumunta po kami dyan. Tsaka salamat po dahil pinatawad nyo po kaming mag-asawa. Opo. Salamat din po at mahal na mahal ko po kayo dyan. Opo. Kila ate at kila kuya po, maraming salamat po sa inyo. Tsaka dyan po kila nanay sa Tarlac, sa pamilya ko po. Nay, maraming salamat din. Opo. Love you po. Thank you. Yun naman po, ako naman po magpapasalamat po unang-una po kina ate kuya na talagang full support po yung binigay niyo po sa amin at hindi po nila kami itinuring na iba, tinuring niya po kami na tunay na kapamilya dahil
buong suporta, buong yung ano po ba, suporta ng pagiging magulang ibinigay na po nila sa amin. Mapapayo man o ano pa man, nandiyan po sila palagi nagabay sa aming mag-asawa. Yun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoong Diyos kasi po hindi niya po kami pinabayaan, ibinigay po niya yung sina kuya ate na para tumulong sa amin, gumabay. Ayan, Nay, at saka sa pamilya ko po, Nay, ate, kuya, maraming salamat po kasi pinatawad niyo po kami, ganun po. Mahal po namin kayo. Tsaka ingat po kayo palagi. Ano po? At Nay, sana wag na kayong magkasakit. Sana wag din kayong mapahamak. Sa buong pamilya ko po, God bless po. Sana lagi kayong nasa mabuti. Yun po. Mahal po namin kayo. Yun po. At sa ano po, sa biyanan ko po, Nay, soon to be son nyo na po ako. maraming po salamat po, Nay, sa pangunawa nyo rin po sa akin, tsaka pagtanggap nyo po sa akin sa aking biyanan po sa Tarlac. Yan po. Bisayahan ko po kayo, Nay, sa pamilya ko po, sa kasal po namin ni Vera po. Yun po. Ingat po kayo lagi, Nay, ate. Thank you po sa inyong lahat. Apo. So yun na, Kuya Lito at Vera, kami natutuwa at syempre napakarami talaga nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa araw-araw. Ano po? So yun na, Kuya Lito at Vera, Po. nung nakaraang vlog natin ay nagbigay ako sa inyo ng para sa ipon Apo. para dun sa paghahanda sa inyong kasal. Ayun, kumusta na yon? Nadagdagan ba yon o nabawasan? Unti-unti pong nadagdagan ng paunti-unti. Ay, grabe! Ay, syempre, dagdagan pa natin ulit. Yeah. Salamat po, ate, kuya. Sana all. Ayan si Ate Vera at saka si Pelito, dagdagan natin yung kanilang ipon para sa paghahanda ng kasal. Mrs. Ka-Business, bigyan natin sila ng another 3,000 pesos. Salamat po. 3,000 pesos! Ate Vera! 1, 2, 3,000! Thank you po. Papasok po ulit to kay Baboy. Sa piggy bank, kung naman baboy, ito naman. So yun, Ate Vera, tutuloy na rin kami, Kuya Lito. Apo. Maraming salamat. Ano? Maraming salamat po Mga ulit. ka-business, Ingat thank you po po. kayo lagi sa pag-mission, Kuya. Okay, thank you. So yun na, mga ka-business, salamat po ng marami. At kami tutuloy na rin at meron pa tayong panibagong mission. Apo. Alright? Bong, isa tayo. Sus, Maria. Sip, natulog na naman si Kuya. Mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila sana'y hindi